Fine ba ang diet mo to lose weight pero wala namang nangyayari kahit matagal mo na itong ginagawa? High blood o hypertensive ka rin ba at hindi rin effective ang diet regimen mo? Baka naman hindi tama ang diet plan mo kaya hindi mo na-achieve ang iyong goal na bumaba ang timbang at gumanda ang iyong overall health. Don't fret! May diet plan na tested at epektibo sa pagbaba ng timbang at hypertension. The DASH Diet. DASH, not Crash Diet? Yes! Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now, you won't miss any of our new videos. Ano ba itong DASH Diet? Ito ang diet plan that doctors hail as the best diet na dinisenyo upang matugunan ang pagbaba ng high blood pressure at panganib ng sakit sa puso. Pero ang maganda rito, hindi lang high blood ang ina-address ang DASH. Epektibo rin ang DASH diet upang bumaba ang timbang. Ayon sa mga doktor ng National Institutes of Health, ang DASH diet ay may score na 3.3 points out of 5 sa kategorya ng weight loss effectiveness at 4.5 out of 5 sa health usefulness category. At lahat ng kailangang components sa iyong katawan tulad ng calcium, proteins, vegetable fiber, vitamins and minerals na responsable sa maayos at masiglang takbo ng iyong brain at internal organs, pati na rin ang buhok at healthy skin ay balanse sa DASH diet. How does it work? The DASH Diet Plan. Ang DASH Diet Plan ay hindi lang nakafocus kung gaano karami o kakonti ang dapat kainin, kung hindi ang quality ng pagkain. Hindi na kailangang i-calculate ang bawat component. Kailangan mo lang kumain ng certain recommended food. Narito ang recommended servings mula sa bawat food group para sa 2,000 calorie a day DASH diet. Ayon sa mga eksperto. Karne, manok, isda. Maximum of 6 1-ounce of servings a day. Example ng 1 serving, isang itlog or 28 grams ng cooked chicken o karne. Mas mabuti at mabilis ang pagpayat kung less than 6 servings. Siguruhing itrim ang taba sa karne at balat ng manok. Mas healthy rin kung ito ay baked, grilled, broiled or roasted, not fried. Kung hindi ka meat eater, maaaring kumain ng tofu or tempeh bilang alternative. Ito ay mayaman sa protein tulad din ng karne. Vegetables, 4 to 5 servings a day. Examples of 1 serving, 1 cup ng hilaw na green, leafy veggies o half cup ng hiniwang hilaw o lutong gulay. Sagana sa fiber, vitamins at minerals tulad ng potassium at magnesium ang gulay. Mabuti rin ito sa digestive system. Rice, bread, cereal, pasta, equivalent to 6 to 8 servings a day. Examples ng 1 serving ay half cup cooked brown rice, cereal, o whole grain pasta, or 1 slice ng whole wheat bread. Ang grains na ito ay mayaman sa carbohydrates na kailangan ng katawan for energy. Fruits, 4 to 5 servings a day. Examples ng 1 serving ay half cup fresh, frozen, or canned fruit. 1 medium-sized apple or 1/4 cup dried fruits. Gaya ng gulay, busog sa fiber, potassium at magnesium ang prutas at mababa sa fat. Milk, yogurt, cheese, and other dairy. 2 to 3 servings a day. Examples of 1 serving, 1 cup low-fat yogurt or skim milk, 45 grams low-fat cheese. Ang mga dairy products na ito ay good source ng calcium, protein, iodine, riboflavin, and other vitamins and minerals for strong bones and body. Legumes, nuts, and seeds. 4 to 5 servings a week. Examples ng 1 serving, half cup cooked beans or peas, or 1/3 cup roasted peanuts, or 2 kutsarang sunflower seeds. Healthy at good fat ang content ng mga ito. It's called a monounsaturated fat at omega-3 fatty acids. Dahil sa plant food, 0 cholesterol ang mga ito at nare-regulate ang body weight. Fats and oils, 2 to 3 servings a day or less. Examples of 1 serving, 2 kutsara ng low-fat salad dressing, 1 kutsarita ng olive oil, 1 kutsarita ng soft margarine, or 1 kutsara ng mayonnaise. Essential fats ang tawag dito na kailangan ng katawan upang mag-function ito ng normal. Yes, you can have your fat and eat it too. Sweets, 5 servings or less a week. Examples ng 1 serving, 1 kutsarang jam or jelly spread, or half cup frozen banana,
or 1 cup of fresh orange juice. Fluids, 2 liters a day. Water, 0 calories ang tubig, kaya nakatutulong sa weight loss. Pwede ring uminom ng 2 cups of sugarless tea or 1 cup of fresh juice. Number 10. Maaari kang mag-snacks kahit 8 times a day. Examples, cucumber or carrot sticks, reduced fat crackers, hard-boiled egg, and cottage cheese. But bite snacks lang, lalo kung ikaw ay nakararamdam na ng gutom. Sa ganitong paraan, feeling full ka at maiwasan ang cravings. Kung titingnan natin ang DASH diet plan na ito, parang lahat pwede mong kainin. Pero meron bang bawal? Meron din. Tulad ng pagkain ng loaded sa saturated and trans fat, sugars and sugary drinks, cakes, pastries, and other baked goods, white bread, alcohol, sodas, and canned juices, butter, cream cheese, full cream milk, candies, chocolates, chips, burgers, fries, chicken skin, smoked food, pickles, and canned fish. Bottom line, may prinsipong dapat sundin kung nais ma-achieve ang goal to lose weight and lower blood pressure. Kumain ng small portions sa araw-araw. Bawasan ang pagkain ng karne, lalo na yung maraming taba. Dapat lean meat lang. Dalasan ang pagkain ng fruits, vegetables at whole grains. Kumain ng isda, manok, tanggalin ng balat, itlog, legumes, at small amount ng nuts and seeds. Kung nakaramdam ng gutom, kumain ng cut-up fruits and veggies instead of chips or white bread. Reduce or avoid salty, fatty, saturated and trans fats, sugary food, and drinks. Madedeprive ka ba ng mga favorite food mo? Hindi. Lumalabas sa mga pag-aaral na halos lahat ng paborito mong pagkain ay pwede mong kainin. Portion-controlled nga lang at dapat fewer calories ang pagkain mo upang matiyak na magiging maganda ang resulta ng plan na ito. Hindi mo rin kailangang baguhin ng todo ang kinakain mo. Kailangan mo lang alisin ang unhealthy at bad food na nagiging sanhi ng iyong pagtaba at pagtaas ng blood pressure at palitan ng healthy at good food. Sa madaling salita, you can still enjoy good, tasty meals. Kailangan mo lang bawasan ang bawat serving nito. Maaring subukang gawin ang DASH diet sa loob ng 5 hanggang 7 araw upang makita ang resulta. Pero syempre kung nais mong mapanatili ang mababang timbang at overall healthy body, mas makabubuti kung gagawin itong lifestyle na. At ang the best pa rito, walang time frame ang DASH diet. Maaari kang mag-lose ng pounds smoothly na hindi nakararanas ng gutom. Iwas yo-yo dieting pa na dahilan ng fluctuating weight gain or loss. Hindi stressed ang iyong katawan. Pero kung gusto mong mapabilis ang weight loss mo, samahan ng exercise ang DASH diet. Ang main feature ng DASH o Dietary Approaches to Stop Hypertension diet plan na ito ay upang mapangalagaan ang ating kalusugan habang tayo ay nabubuhay. Pinibigyan din ito ang pagkain ng maliliit na portion, iba't ibang uri ng pagkain at nutrients na kailangan ng katawan. Malaking bonus na habang ginagawa ang diet plan na ito, tungo sa masigla, malakas at malusog na pangangatawan, natutunaw ang taba-taba sa katawan, bumababa ang timbang at level ng cholesterol, nakatutulong upang ma-prevent ang hypertension, osteoporosis, stroke, heart attack, diabetes, kidney problems at cancer. O diba, panalo? Healthy tip. Kung nais mong bumaba pa ang timbang, kailangan magbawas pa ng calories sa iyong kinakain. Ang importante sa DASH diet, healthy ang kinakain mo at may variety. Nutritious na ang food mo, hindi pa nakakasawa ayon sa Mayo Clinic. Iba-iba ang ating katawan at estado ng ating kalusugan. Upang makasiguro na perfect sa iyo ang DASH diet, makabubuting mag-ask ng medical advice, lalo na kung ikaw ay may underlying illness. How about you? Nasubukan mo na ba ang DASH diet? Malaki ba ang improvement sa iyong overall health? Tell us in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share it with your friend, and subscribe to Clever You.